Okay guys, gagawa tayo ng video para sa PMS ng throttle body cleaning. Applicable ito para sa Honda RS150, Supra GTR 150 at saka Winner X 150. May nagawa na tayong video tutorial para sa pagkalas ng fairings ng Honda RS150 para makapag PMS tayo. Okay, start na agad tayo guys. Tanggal ng plastic rivet sa wire ng fuel pump. Gamit yung T-wrench na 10mm para sa air filter box at saka sa bracket ng upuan. Mas maganda T-wrench ang gamitin natin dito guys para mas mabilis nating matanggal yung mga tornilyo. Dahan-dahan iangat yung fuel hose para matanggal yung bracket ng upuan. Alalay tayo sa pag-angat nitong fuel hose at baka maputol yung nozzle cap doon sa may fuel pump banda. Sunod, tanggalin natin yung hose dito sa ilalim na nakakonect sa air filter box para mahugot natin pataas yung box. Yung dalawang hose na yan ay yung drain ng air filter box at itong tinatanggal ko ngayon ay yung hose para sa breather. Luwagan natin yung screw nito, yung nagko-connect sa air filter box at saka sa throttle body para mahugot natin paangat itong buong air filter box. Sa gilid pala sa ilalim banda ng unang rivet guys, meron pa diyang isang rivet na kailangan nating tanggalin din para mahugot ang air filter box. Hindi ko lang na-video kanina. Itulak lang yung lock ng injector hose para mahugot sa injector coupler. Luwagan natin itong tatlong screw bolt at yung dalawang tornilyo gamit yung 10mm na T-wrench. Mas papabilis mamaya yung pagtanggal nyo pag naglilinis na ng throttle body. Sunod, tanggalin natin itong flower na tornilyo na nakakabit sa bracket ng throttle cable A at saka B. Sunod, gamit yung 8mm na socket, tanggalin natin yung dalawang tornilyo na kakabit sa throttle body at saka sa manifold. Mas maganda dyan guys, gumamit tayo ng tools na ratchet. At mas maganda, medyo mas maliit kumpara sa ginagamit ko para mas maluwang ang paggalaw natin. Medyo may kasikipan talaga dyan sa part na yan, kaya kailangan natin ng extension na gamit para mas mapabilis yung paghugot. Pag nahugot na natin yung dalawang tornilyo, mahihiwalay na natin yung buong throttle body sa manifold niya. Medyo masikip lang talaga dyan sa ilalim na parting yan, kaya medyo matatagalan tayo diyan. Okay, sunod ay pwede na nating tanggalin yung connector ng AICV, TPS or throttle positioning sensor, at saka itong dalawang throttle cable na A and B or open on return. Okay, ito na yung pinaka throttle body ng ating Honda RS150. Gamit yung 10mm na T-wrench, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo na nagkakabit sa manifold at saka sa head. Hugutin na rin natin yung connector ng injector. Mahuhugot na rin natin agad yung manifold. Pwede na tayo maglinis ng ating throttle body. Sa next na video natin ay yung pag-assemble naman ng throttle body pagkatapos linisin. Maraming salamat po sa panonood.